Hello, I'm Chicken. And I'm Nuggets. And we are Chicken Nuggets. Hello guys, I'm Chicken. So today, we're gonna be smoking one cigarette while talking about my encounter with Jesus. So before we get into that, let's get this lit up. So simulan natin sa family struggles. Lumaki ako na halos araw-araw may pressure. Hindi dahil sa grades, o kaya sa mga kaibigan, pero dahil sa takot. Takot na baka kulang na naman kinabukasan, takot na baka hindi na kayanin ng pamilya ko. Alam mo yung feeling na bata ka pa pero bigat ng mundo, ang bigat ng mundo sa'yo? Ganon yung pakiramdam ko. Pero kahit ganon, may mga blessings na bigla lang dumarating. At dati iniisip ko, swerte lang siguro. Pero ngayon, alam ko na hindi pala swerte, kundi blessings na galing kay God. And this is when my life felt impossible. Habang tumatanda ako, parang dumodoble yung bigat. Emotionally drained ako, financially hirap kami ng pamilya ko, mentally pagod ako, parang suntok na sunod-sunod, ganun. Yung tipong kahit ngumiti ako, ramdam ko yung pagod sa loob. And this is when I lost my faith, yung naging atheist ako. Nung 14 years old ako, doon ako pinaka-nawala. Naging isa akong tupang ligaw. Bata pa ako pero parang ang daming lang sugat sa loob ko. Dumating sa point na kahit anong gawin ko, either good or bad, ang ending laging negative. And that made me think, if God is real, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit parang wala siyang ginagawa? Kaya unti-unti nawala yung faith ko. Hindi ako galit sa Diyos, pakiramdam ko lang nakalimutan at naiiwan ako. And that hurts more than anger. And this is the simple prayer that changed me. Isang gabi, hindi ko na kaya. Hindi ako umiiyak loudly, hindi ako nagdadrama, pero yung puso ko pagod na pagod. So I whispered, bumulong ako sa hangin, Lord, kung nandyan ka, please show me. Hindi ko alam kung may makikinig, pero that one small prayer, yun pala yung simula. And this is how God answered my prayer. After that prayer, may mga nangyaring hindi ko ma-explain. May mga taong biglang tumulong, may mga blessings na dumating na hindi naman namin hinihingi. May mga doors o opportunities na biglang bumukas kahit hindi naman namin alam na mayroon palang opportunity doon. And every time something happened, ramdam ko yung message ni God. Anak, I never left you. At doon ko na-realize na hindi pala ako kinakalimutan, kundi pinaghahanda ako ng Diyos. And this is my encounter with Jesus. Isang araw sa gitna ng chaos sa buhay ko, bigla ako nakaramdam ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi ko kayang i-explain. Hindi siya ingay, hindi siya vision, pero parang may ilaw na tumama sa puso ko. The best words I can use is, God lit His face on me. Parang sinabi niya, anak, I saw your tears, I saw your battle, and I am still here. And that moment, yun yung encounter ko kay Jesus. And this is the 8 lessons I learned. 5 lessons pala. Yes, 5 lessons. This is the 5 lessons I learned from my journey of being an atheist and how God lifted me out of that darkness. Number 1, God is close to the broken-hearted and tired. When I was at my weakest, doon siya pinakamalapit.
Hindi ko naramdaman sa ingay, kundi naramdaman ko sa quiet moments. Sa unexpected na tulong. Sa peace na hindi ko kayang i-explain. At pangalawa, even you walk away to God, from God, God didn't walk out. Minsan tayo yung umaalis, pero hindi siya aalis. Kahit nag-doubt ako, kahit naligaw ako, hindi niya ako sinukuan. At hindi ka rin susukuan ng Diyos kung ano man yung nararanasan mo. At pangatlo, God uses unexpected people. Hindi laging thunder or miracles. Minsan, isang taong biglang mag-aabot ng tulong. Isang kaibigan na biglang nandyan. Isang opportunity na akala mo impossible. He works quietly but powerfully. At pangapat, one honest prayer can open a door. Hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan ng malakas na faith, hindi mo kailangan ng prayer na napakahaba. Ang kailangan mo lang ay maging honest. One small prayer, kaya niyang buksan yung buhay mo ulit. Kaya niyang paliwanagin yung buhay mo. At panglima, hindi ka nag-isa. Kahit feeling mo mag-isa ka, hindi ka nag-isa. That was the biggest lesson. Hindi ka lumalaban mag-isa kasi God is always there. Guiding, protecting, providing, even na hindi natin makita yon, God is always there. So, if you're watching this and feeling lost, broken, or tired, gusto ko lang sabihin na kaya ka pang buuin ni God. Kung kaya niyang abutin yung 14 years old na naging atheist, kaya ka rin niyang abutin ngayon. Minsan, isang simple prayer lang ang simula. So, yun lang para sa video na to. Salamat sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo. See you in the next video.